Ang kwento ay nagsisimula sa isang duwag na bida na nagngangalang Ara na nagpa-practice kung paano makipag-usap sa mga babae sa harap ng salamin. Sa ibang lugar, nagising ang ilang mga lalaki sa isang dambana pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-inom, ngunit natakot nang may nag-umpisang yumanig. Isa sa mga talunan na iyon ang naisip na baka ito ang alamat ng tinatawag na honky na nakaselyo doon, pero hindi sila nagpatuloy pang malaman nang marinig nila ang isang ingay. Ang honky ay tinutukoy bilang isa na may pusong hindi marunong umatras. Nung panahon ng mga samurai, lumitaw ang mga mandirigmang nagbaba ng kanilang mga sandata. Ang mga mandirigmang ito ay naglaban hanggang maabot ang tuktok ng walang ibang dala kundi ang kanilang honky, at dito nagsimula ang alamat ng pagiging honky. Dumating si Ara sa kanyang unang araw sa paaralan kung saan sinabi sa kanya na ang Minato Kai at Siguma Squad ay naglalaban para sa tuktok na pwesto. Naging malinaw ito nang makita niya sa labas ang dalawang estudyante ang nag-aaway. Kitang-kita na walang interes si Ara sa lahat ng pag-aaway at gusto lamang niyang malaman kung mayroon bang magagandang babae sa kanyang klase. Inaasahan ng guro na mayroon nga, ngunit agad na nalaman ni Ara na ang kanyang klase ay puno pala ng mga mukhang delikadong lalaki. Lahat ng nasa maruming silid-aralan na ito ay walang pakialam sa kanya, ngunit nagulat si Ara nang makita niyang may isang babae na agad niyang nagustuhan. Napaka-perpekto nito para sa kanya, kaya't kinumpara niya ito sa isang marupok na itlog ng pugo sa gitna ng isang magulong mangkok ng putahe. Agad na nagpakilala ang babae bilang si Mahoro at agad na nahulog si Ara sa kanya. Sa labas, ang lalaki na nagngangalang Matakara ay nanalo sa kanyang laban. Nang matapos ang klase, tinanong ni Mahoro si Ara kung gusto bang maglakad nito pauwi kasama siya. Siyempre, tinanggap agad ito ng ating bida, kaya sinabi ni Mahoro na maghihintay siya sa gate. Buong buhay inantay ni Ara ang sandaling ito, kaya't nagmadali siya sa pinakabruskong paraan na kanyang alam. Ngunit may isang bully na sinadya siyang patirin at ang kanyang kaibigan ay sumali rin upang sindakin si Ara. Ginamit ni Ara ang pinakalumang teknik para makatakas, ngunit agad siyang tumakbo at nabunggo sa isang tila matigas na pader na si Matakara. Papalapit na ang mga bully sa kanya at napagtanto ni Ara na malapit na siyang bugbugin ng mga ito. Pero nakakagulat na alam pala ni Matakara ang pangalan ni Ara, ngunit hindi naman ito kilala ni Ara. Pinag-isipan ni Ara ng mabuti kung sino ito kahit na nagsisimula ng sumakit ang kanyang tiyan at sa wakas ay naalala niyang sila'y magkaibigan noong mga bata pa sila. Para nang nakatatandang kapatid si Ara sa kanya, kaya naman labis ang tuwa ni Matakara nang magkita sila uli matapos ang 5 taon. Sinabi ni Matakara sa kanyang mga kasama na si Ara ay dati niyang kaibigan at sila'y nag-ensayo noon para maging honky. Ipinaliwanag niya na malakas si Ara pero hindi ito nakikita ng mga kasama. Niyaya siya ni Matakara na sumama sa kanila, ngunit hindi ganun kainteresado si Ara sa kanilang muling pagkikita at umalis na siya. Iniisip ni Ara na napakamalas niya para makitang muli si Matakara. Nagmadali siyang puntahan ang iniisip niyang kanyang magiging asawa, ngunit sa kasamaang palad ay wala na ito doon. Makikitang ang mga lalaki kanina sa dambana ay kumakain sa restaurant kung saan nakatira si Ara at sinabi niya sa kanyang nanay na nakakita siya ng magandang babae. Si Ara muna ang sandaling nagtrabaho sa kusina at narinig niya ang usapan ng mga lalaki tungkol sa kung ano ang maaaring nakaselyo sa dambana. Sa base ng Siguma, humingi ng paumanhin ang lalaking binugbog ni Matakara sa lider ng kanilang squad dahil sa pagkatalo. Ipinaliwanag ng lalaking ito na mabait pala si Matakara at sinabihan siya ng lider na nagkakagusto na ata siya dito. Agad na itinigil ng lider ang tawanan nang bigla niyang sipain sa mukha ang lalaki. Ang lalaki na ito na maraming hikaw ay nagpatuloy lang sa kanyang pagkain. Nung gabi, iniisip ni Ara ang kanyang nakaraan kasama si Matakara at kung paano niya minsang pinanood lang ang kanyang kaibigan na binubuli. Kinabukasan, sinubukan ng guro na turuan ang mga sanggano at iniisip naman ni Ara kung nasaan na ang kanyang crush. Nung tanghalian, kakain na sana si Ara ng kanyang baon nang bigla niyang makita si Mahoro doon. Ipinaliwanag ni Mahoro na tumakas siya sa klase at humihingi ng paumanhin si Ara sa hindi nila pagkikita noong nakaraang araw. Wala siyang pakialam dito at nagtanong kung pwede silang maging magkaibigan. Siyempre, agad sumang-ayon si Ara sa pagkakataon at ang napakadirektang babae na ito ay nag-alok na sila'y magkita sa isang araw. Tinawag siya ni Matakara mula sa ibaba at nagtaka ang bully kanina na si Zabu kung malakas ba talaga si Ara.
Ipinaliwanag ni Matakara na malakas, matapang, at astig si Ara kaya't hinahangaan niya ito. Halata ang inggit ni Zabu at hindi niya ito maintindihan. Ang isa pang bully kanina na si Komao ay nakitang nakikipag-usap si Ara kay Mahoro at nagdesisyon siyang dapat agad nitong sabihan si Matakara ngunit pinigilan siya ni Zabu. Sa tingin niya, mas magiging interesante kung hahayaan lang nilang maganap ang tradisyon ng kanilang paaralan. Sa isang tindahan, natuwa si Ara nang makapili siya ng perpektong bato na kanyang ukitin. Ngunit bigla na lang dumating ang mga bully at dinala siya sa isang arcade. Gusto ni Zabu na magkasundo na sila mula ngayon, ngunit nagsimulang sumakit uli ang tiyan ni Ara. Nakita ni Zabu na padating na ang gulo, kaya't niyaya na niya si Komao na umalis. Nanalo si Ara sa kanyang laro, ngunit napansin ng mga lalaking nakaputi na hindi siya bahagi ng Minato o Sigumagang. Sinabi ni Ara na hindi siya sasali sa mga ganong grupo, ngunit mali ang sagot na ito. Hindi makapaniwala ang mga lalaking ito na papasok siya sa arcade nang hindi kasali sa kahit anong gang at ipinaalala sa kanya na ang lugar na ito ay kanilang teritoryo. Sinubukang makatakas ni Ara, ngunit pinigilan siya ng isang lalaki dahil siya raw ang kanilang pang-100 biktima. Nakatakas si Ara pero halos wala na siyang damit, ngunit patuloy pa rin siyang hinabol ng mga lalaki dahil gusto nilang kunin ang lahat ng kanyang pag-aari. Nagtawanan ang kanyang tinatawag na mga bagong kaibigan at napagtanto ni Zabu na tama siyang hindi talaga malakas si Ara. Sa pagkaubos ng mga lugar na matatakbuhan, walang magawa si Ara kundi ang magtago sa loob ng dambana. Habang sinusubukan ng mga bully na pasukin ito, natabig ni Ara ang isang kahon at biglang lumabas ang isang misteryosong baril. Nakapasok ang mga bully kaya't kinuha ni Ara ang baril upang bantaan sila. Tinawanan ng mga lalaking ito ang lumang baril at lumapit pa rin sa kanya. Pinaputok ni Ara ang misteryosong baril, ngunit nagricochet ito, tumama sa kanyang ulo ang bala. Akala ng mga bully ay patay na siya, kaya't umalis na sila pero biglang nagising si Ara. Tila naipit ang bala sa kanyang ulo at biglang may kakaibang usok na lumabas dito. Bigla na lang namuo ang isang maliit na buhawi at isang genie ang lumitaw sa harapan ni Ara. Ang pangalan ng genie na ito ay Senya at sinabi niya kay Ara na tutup din nito ang isang hiling. Takot na takot si Ara kaya't napagtanto ni Senya na ito ay isang lampa. Nag-iisip si Senya kung ito ba ay isa na namang kapalpakan, ngunit muli niyang tinanong si Ara kung ano ang hiling nito. Nagsimulang maintindihan ni Ara ang nangyayari at inakala ni Senya na siguro gusto ng batang lalaki ang kayamanan o kapangyarihan. Hindi na ngailangan ng oras si Ara para mag-isip at agad na hiniling ang pagkabinyag ng kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Naunawaan ni Senya kung bakit ito ang gusto ng isang batang lalaki at sinabing kanyang sasaniban si Ara upang matupad ito. Umalis si Ara dahil hindi niya gustong umanib sa kahit anumang bagay at agad na natutunan na walang ibang nakakakita kay Senya. Pagbalik sa mga sanggano, ikinuwento nila kay Matakara ang kaduwagan ni Ara. Matapos ang ilang pull-ups ay ipinaliwanag ni Matakara na si Ara ay isang mabait na tao at ayaw lang talaga nito sa away. Sa bahay ni Ara, nagrereklamo si Senya sa kwento ng isang palabas. Nananaliksik si Ara at iniisip niya na baka si Senya ay kathang-isip lamang niya. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Ara ang kanyang oras sa pag-ukit ng bato na binili niya upang iregalo kay Mahoro. Nag-alok ng payo si Senya tungkol sa pagbibigay ng mas magandang regalo, ngunit ipinaliwanag ni Ara na ang bato ay magproprotekta sa kanya magpakailanman. Ito ay isang bato ng panghabang buhay na pag-ibig at ito ang susi sa kanyang puso, ngunit di maintindihan ni Senya ang pinagsasabi ng delusyonal na batang ito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Ara na alamin kung bakit hindi pa rin natatanggal ang bala sa kanyang ulo, ngunit tila walang pakialam ang kanyang ina dito at gusto lamang nitong malaman kung makikipagkita siya sa isang babae. Nahihiya si Ara, ngunit sinabihan lang siya ng kanyang ina na mag-focus sa kung hanggang saan aabot ang kanyang relasyon sa nasabing babae. Habang hinihintay niya si Mahoro, sinabi niya kay Senya na huwag siyang kausapin dahil ang kanyang buong buhay ay nakasalalay dito. Dumating si Mahoro at nagtataka siya kung kanino nakikipag-usap si Ara, ngunit ipinaliwanag nito na kinakausap lang niya ang kanyang sarili. Habang tahimik silang kumakain ng ice cream, pinaalala ni Senya kay Ara na ibigay na ang bato. Sinabihan niya itong manahimik kaya't kinailangan niyang magpaliwanag kay Mahoro na wala lang yon.
Sa kabila ng kakaibang pag-uugali ni Ara, hindi ito nakaapekto kay Mahoro at sinabing masaya itong nakilala siya sa paaralan. Iniisip ni Senya na ito ang perpektong pagkakataon para kay Ara na gumawa ng kilos dahil kung hindi niya pa ito gagawin ngayon, hindi na niya ito magagawa kailanman. Sinabi ni Senya na wag siyang maduwag kaya't sumagot si Ara na ipapakita niya kay Senya kung paano ito gagawin. Nakarinig si Mahoro ng kakaibang ingay na nanggagaling kay Ara at ito'y dahil sa pagkulo ng kanyang tiyan. Sinubukan ni Ara na sabihin na wala lang ito bagamat malinaw na siya ay di na makatiis kaya naman napatakbo na siya para ilabas ito. Nang matapos si Ara, sinabi niya kay Senya na nangyayari ito palagi sa mga ganitong sitwasyon. Nahihiya siyang bumalik kay Mahoro ngunit tila hindi pa rin ito nawiwirdohan sa kanya at masaya pa rin sa kanyang pagbalik. Sa wakas ay nagkaroon na si Ara ng lakas ng loob na ibigay kay Mahoro ang bato na kanyang ginawa at tinitigan niya ito dahil mali-mali ang pagkakaukit ng kanyang pangalan. Mabagal na inamin ni Ara kung gaano niya kagusto si Mahoro ngunit natigil ito nang dumating ang isang gang. Ang kanilang leader ay lumapit na nakasakay sa isang dimotor na llama at napakasama ng postura nito na halos hindi na niya makita ang kanyang dinadaanan. Mayroon siyang kanang kamay na nagsasabi sa kanya kung kailan titigil at sobrang tamad nito na kailangan pa siyang alalayan para hindi mahulog. Ngunit nagawa nitong tumayo mag-isa at inilantad na siya ang leader ng Siguma Squad na si Marito. Sinubukan ni Ara na umalis doon kasama si Mahoro ngunit nagalit si Marito. Napansin ito ni Mahoro at bigla ang hiniling kay Ara na lumaban ito para sa kanya. Ngunit labis ang galit ni Marito sa ginawa ni Ara na paghawak nito sa kanyang kapatid na babae. Sa itaas, tinawag ni Zabu si Matakara at sinabi na may malaking problema si Ara. Inisip nito kung makakaligtas ba ng buhay si Ara at nagmadaling umalis si Matakara upang tulungan ang kanyang kaibigan. Sa ibaba, bugbog sarado na si Ara. Gusto ni Marito ng magandang laban, ngunit nadetermina ni Ara na dito na matatapos ang kanyang buhay dahil siguradong tatapusin siya ng lalaking ito. Patuloy ang pambubugbog ni Marito kay Ara at sinabihan niya itong bumangon. May problema sa utak ni Mahoro dahil natutuwa siyang makita ang galit na ipinapakita ng kanyang kuya. Nanonood lang si Senya at nakikinig habang sinasabi ng gang na ito na ang ika-35 biktima ni Marito. Dismayado si Senya na hindi niya muling natagpuan ang hinahanap niya sa pagkakataong ito. Ito ay dahil kahit na sumanib siya kay Ara, tiyak siya na kailanman ay hindi siya makakatagpo ng ganong tao. Nagsimulang umalis si Senya, ngunit nagulat nang magtanong si Ara kung talaga bang inaakala ng lahat na hahayaan niya lang na matapos ang kanyang buhay ng ganito. Sa wakas ay nagpakita rin si Ara ng determinasyon na mabuhay nang malapit nang tumama ang sipa ni Marito sa kanya. Ikinatuwa ito ni Senya at tinanong si Ara kung ano talaga ang kanyang tunay na kahilingan. Handa na si Ara na sabihin ang kanyang nais at makikita natin na si Matakara ay nagmamadali patungo sa kanya. Tumayo si Ara at sa kabila ng lahat ay hiniling pa rin na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katawan ni Ara ay nagpakawala ng matinding kapangyarihan at sinabi ni Senya ang Butchigiri. Nakakagulat na napigilan ni Ara ang sipa ni Marito at nang naghahanda na siya ng pangontrang atake, naging malinaw na si Senya ay sumanib na sa kanya. Lumaki ang braso ni Ara na nauwi sa pagkapunit ng kanyang damit at nagpakawala siya ng napakalakas na suntok kay Marito. Dinurog ng tuluyan ni Ara si Marito at nakita ito ni Matakara kung saan naisip niyang tila isang tunay na hongki si Ara. Walang ideya si Ara kung ano ang nangyari at naiinis ang Jenny dahil patuloy ang pagnanais ni Ara na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki. Naging tapat lamang si Ara sa kanyang nais ngunit ipinunto ni Senya na dapat ay hilingin niya ang pagiging mas malakas. Natigil ang kanilang pagtatalo ng sipain ni Marito si Ara papunta sa lawa. Nakabunggo naman si Matakara ng isang lalaking nagngangalang Jabashiri habang nagmamadali papunta kay Ara at tila itinuring na ni Jabashiri na mortal niyang kaaway si Matakara dahil dito. Nagpulasa ng mga tao nang marinig nila ang mga pulis at tinitigan ni Marito ang bakas sa kanyang tiyan na iniwan ng napakalakas na suntok ni Ara. Tila galit ang lalaking ito pero sa katunayan, ipinahayag niyang papasalihin niya si Ara sa Siguma. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ara mula sa isang bangungot at pinuri siya ni Matakara sa kahangahangang suntok na ibinigay niya kay Marito. Napagtanto ni Ara ang lahat ng nangyari pero gusto lamang niyang malaman kung anong nangyari kay Mahoro.
Sinabi ni Matakara na baka umuwi lang ito at iniisip ni Ara na tila masama ata ang pagsuntok nito sa kanyang kapatid. Napansin ni Zabu ang isang miyembro ng Siguma na nagmamasid sa kanila mula sa labas at hinabol ito. Ipinakita ni Matakara ang bato ng pakikipagkaibigan kay Ara na ibinigay nito sa kanya noon. Sinabihan siya ni Ara noon na kapag hawak niya ito ay magiging mas malakas siya. Duda si Matakara na kay Ara pa ang ganito niya pero hindi man lang ito nakikinig. Pinigilan siya ni Matakara sa pag-alis at tinanong kung iniiwasan ba siya ni Ara dahil mahina pa rin siya. Sinabi ni Ara na sa tagal ay hindi na niya ito matandaan at umalis na lamang. Nagpakita si Senya ng pagnanais na makipaglaban sa lahat at sinabihan si Ara na huwag maging malungkot dahil kahit na natalo siya ngayon, maaari pa rin siyang manalo sa susunod. Agad itong kinontra ni Ara at sinabing siya ang nanalo sa laban kay Marito, ngunit hindi ganito ang pananaw ni Senya. Narinig ni Senya ang ilang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa isang laban na nagaganap at ang gutom sa laban na Jenny ay hinatak si Ara upang panoorin ito. Subalit sila'y huli na nang dumating at nagtataka si Zabu kung ano ang ginagawa ni Ara doon. Nadama ng lalaking ito ang bala na nakatusok sa ulo ni Ara at siya'y nagulat kay Senya. Sa bahay, iniisip ni Ara kung paanong sa isang saglit na yon, nakaramdam siya ng pagdaloy ng matinding lakas sa kanyang katawan. Para siyang naging ibang tao at napaisip siya kung ano nga ba si Senya. Ipinaliwanag ni Senya na siya ay isang honky o pinakamalapit na paghahambing kung ang isang tao ay magiging honky. Ngunit hindi namangha si Ara at binanggit na ang mga honky ay mga alamat lamang kahit pa may literal na genie na nakikipag-usap sa kanya ngayon. Ipinunto ni Senya na nang sila ay nagsanib, si Ara ay nakagawa ng napakalakas na suntok. Gayunpaman, sa ngayon ay isang suntok pa lang ang kanyang magagawa dahil parsyal lamang ang kanilang pagsasanib. Napansin ni Senya ang isang marka sa likod ni Ara, ngunit hindi siya nagbanggit ng anuman tungkol dito. Sa halip, ipinaalam niya lamang kay Ara na hindi ito magiging mas malakas maliban kung sila ay magiging isa sa katawan at kaluluwa. Gusto ni Senya na talagang magdikit sila sa lahat ng oras, ngunit muntik masuka si Ara dito. Ipinaalala ni Senya ang pangangailangan nila na magsanib at alam naman ito ni Ara. Sa base ng Siguma, dumating si Jabashiri upang makipag-usap sa kanilang pinuno na si Marito. Sinabihan ng baguhan na estudyante na wala pa siyang karapatan, ngunit gusto ni Marito na marinig ang sasabihin ng bata. Kinain ni Jabashiri ang inalok ni Marito at ipinaliwanag na ang kanilang tao na si Tatsuto ay sumunod kay Matakara pagkatapos ng laban. Si Matakara ay mula sa gang ng Minato at dinala niya si Ara sa kanyang tahanan. Hindi naniniwala si Jabashiri na dapat nilang kuhanin ang isang tulad ni Ara na tila sangkot sa isang taga-Minato, ngunit nagbigay pa ito ng ideya kay Marito na pasalihin rin sa kanila si Matakara. Galit na galit si Jabashiri kaya't inumpog niya ang kanyang ulo sa pader at ipinaalala kay Marito na siya ang magiging tanging tagapagmana sa kanyang posisyon. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, napagtanto ni Ara na lahat ay nagulat na siya ang sumuntok kay Marito. Namangha si Senya sa kasikatan ni Ara, ngunit hindi ito iniintindi ni Ara dahil hindi naman ito makakatulong para mabinyagan ang kanyang pagkalalaki. Gusto ni Senya na makipaglaban sa lahat ng tumititig kay Ara, ngunit sinigawan siya ni Ara. Nagulat ang mga tao na tila takot sa kanya nang biglang dumating si Marito. Sa ibang lugar, sinabi ni Zabu kay Matakara na dapat iwasan niya si Ara mula ngayon dahil tila mayroon itong kakaibang presensya. Pero sinabi ni Matakara na plano niyang yayain si Ara na sumali sa Minato Kai, ngunit hindi naniniwala ang mga kaibigan nila na papayagan iyon ng kanilang pinuno. Ipinahayag ni Matakara na gusto na rin ng kanilang pinuno na makipagkita kay Ara at hindi maunawaan ni Zabu kung ano ang nakita ni Matakara sa batang iyon. Iniisip ni Matakara na ang kamao ni Ara ay tila ng isang honky, pero nagtaka na lamang si Zabu kung bakit sineseryoso ng kanyang kaibigan ang ganitong alamat. Makalipas ang ilang oras sa paaralan, makikitang nakasakay si Marito sa kanyang liyama upang tanungin si Matakara kung alam niya kung nasaan si Ara at ipinapahayag niya na plano niyang pasalihin si Ara sa Siguma. Sa klase, sinigawan ni Ara si Senya dahil sa kanyang pangistorbo tulad ng lagi kaya't kinailangan niyang humingi ng paumanhin sa lahat na tiyak ay nag-iisip na siya'y baliw na talaga. Malinaw na may gusto pa rin si Ara kay Mahoro, ngunit ipinaalala ni Senya sa simp na ito na hinayaan ni Mahoro na bugbugin siya ng kanyang kapatid.
Lutang ang isip ni Ara habang sinasabi kay Senya na sinusubukan lang ni Marito ang bagong nobyo ng kanyang kapatid. Agad na ipinunto ni Senya na si Ara ay tumakbo agad sa unang kita pa lang kay Marito, ngunit ipinaliwanag ni Ara na ang kanyang mga binti ay kusa lang gumalaw. Maya-maya pa ay narinig na ni Ara ang boses ni Marito na tinatawag siya at kusa na namang kumilos ang kanyang mga binti. Sa ibang lugar, sinabi ni Mahoro sa kanyang kapatid na gusto niyang palagi silang magkasama. Iniisip niya kung nakikinig ba ito, ngunit makikita natin na ang baliw na babaeng ito ay kinakausap ang isang manikang bersyon ni Marito. Dumating si Ara na kunwari di sinasadyang makita niya si Mahoro doon at humingi siya ng paumanhin sa nangyari nung isang araw. Bagamat tumakbo si Ara mula kay Marito, sinabi niya kay Mahoro na gusto niyang harapin muli ang kanyang kapatid para makuha ang respeto nito. Akala ni Ara na mapapabilib niya ito, ngunit biglang ipinaliwanag ni Mahoro na kung saktan niya ulit ang kanyang kapatid ay siya ang tatapos sa buhay ni Ara. Sinabi ni Mahoro na kunin na niya ang bato na ibinigay nito sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang bato ng panghabang buhay na pag-ibig. Walang pakialam si Mahoro dito at bigla itong ibinagsak. Nabasag ito at matapos ay nagkunwari na ito'y isang aksidente. Makalipas ang ilang oras, hiniling ni Mahoro sa kanyang kapatid na samahan siya nito pauwi, ngunit ito'y nananaginip ng pakikipaglaban kay Ara at nasuntok ang kanyang kapatid sa mukha. Talagang may tama ang babaeng ito sa utak dahil isinisipan nito kay Ara ang nangyari. Sa bahay, malungkot na inaayos ni Ara ang kanyang nawasak na bato. Sinusubukan siyang pasayahin ni Senya, ngunit ang bata ay walang pag-asa. Sa susunod na araw, inanyayahan ni Matakara si Ara na sumali sa Minato Kai. Ipinaliwanag niya kung gaano siya namangha sa kanyang suntok kay Marito, ngunit ginambala siya ni Yabashiri. Nainis si Zabu na makitang kasama nito si Tatsuto, ngunit ginamit ni Yabashiri ang kanyang paboritong galaw dito. Nais ni Ara na sana'y matapos na ang lahat ng ito, ngunit hindi iyon ang tila mangyayari dahil lumapit si Matakara para konprontahin si Yabashiri. May ibang pakay si Yabashiri, at ito'y si Ara, ngunit sinabi ni Matakara na kailangan muna nitong dumaan sa kanya. Ngunit perpekto rin ito para kay Yabashiri dahil matagal na rin siyang naghinihintay ng pagkakataon na tapusin si Matakara. Lumabas ang dalawa na nagdulot ng malaking ginhawa kay Ara, ngunit sinabi ni Yabashiri na babalikan niya pa ito. Sa labas, naghahanda ang dalawa para sa laban at ang lahat ay di na makapagantay sa laban. Sinubukan ni Senya na hatakin si Ara upang manood subalit ayaw nitong makisali sa lahat ng kaguluhang iyon. Kinwestiyon ni Senya ang kanyang pagkalalaki at tinanong dito kung plano niya bang pabayaan ang kanyang kaibigan. Ang komento na ito ay tila nakaapekto kay Ara nang bigla na namang kumulo ang kanyang tiyan, kaya't kinailangan uli niyang magmadali upang ilabas ito. Nagsimula ang laban at namamangha si Matakara sa kakayahan ni Yabashiri na maiwasan ang kanyang mga sipa. Nang akala ni Matakara ay matatamaan na niya ito, iniwasan lang muli ito ni Yabashiri. Labis ang galak ng mga nanonood, ngunit naiinis si Senya dahil kailangan niya pang antayin si Ara. Nagpatuloy ang laban at tila pantay ang abilidad ng dalawang lalaki. Malinaw na umaasa si Matakara sa kanyang mga sipa upang umatake, ngunit hindi maitatanggi na kayang sumabay ni Yabashiri. Natuwa si Matakara nang sa wakas ay nakatama siya ng sipa sa likod ng ulo ni Yabashiri, ngunit ginamit lamang ni Yabashiri ang pagkakataon na ito para patumbahin si Matakara. Napigilan naman siya ni Matakara na makatama ng panapos na atake, ngunit handa na si Yabashiri na gamitin ang kanyang headbutt upang tapusin ang laban. Hindi ito tinangkang iwasan ni Matakara at nagdesisyon na kontrahin ito gamit rin ang kanyang sariling headbutt. Nagsalpukan ang kanilang mga ulo at natahimik ang mga tao habang inaantay kung ano ang sunod na mangyayari. Ang hindi nakikitang si Senya ay hinatak na si Ara sa laban at nakita nitong si Matakara ang may mas malakas na headbutt. Bagsak na si Yabashiri at lubos na nagalak ang mga nanonood. Galit na galit si Senya dahil hindi niya napanood ang magandang laban at napaisip si Ara kung ano ang mali kay Matakara. Hindi gumagalaw si Matakara at makikita natin na ito ay dahil wala na rin siyang malay. Nang magising si Matakara, ipinunto niya na ang ulo ni Yabashiri ay kasing tigas ng bato. Pinuri ni Ara ang kanyang dating kaibigan sa pinakita nito, ngunit ipinunto ni Matakara na wala yon kumpara sa pagsuntok ni Ara kay Marito. Bago makalisan si Ara, tinanong siya ni Matakara sa huling pagkakataon kung sasali na siya sa Minato Kai.
Ipinaliwanag ni Matakara na naging mas malakas na siya ngayon, kaya't may totoong tsansa na silang maging honki ngayon. Tahimik si Ara at nagulat si Senya na ang dalawang batang ito ay talagang nagpapalakas para maging honki. Buo na ang desisyon ni Ara at ipinaalala kay Matakara na tapos na siya sa lahat ng bagay na iyon. Gumawa ng huling pagsamo si Matakara upang kumbinsihin si Ara na makipagtagpo sa kanilang pinuno na si Dauman at ipinaliwanag na ito'y lalaban kay Marito para sa tuktok na posisyon. Ito ang nagbigay inspirasyon kay Ara dahil naintriga rin siya sa pagnanais ng Dauman na ito na labanan ang kapatid ni Mahoro. Pumunta si Ara upang makipagtagpo kay Dauman at masaya si Senya na malaman na minsang hinangad ni Ara na maging honki at makarating sa tuktok. Ipinahayag ni Matakara na 3 beses umulit si Dauman, kaya't mas matanda siya sa kanila, at nagulat si Ara nang malaman na ito'y 21 taong gulang na. Ang higanting si Dauman ay dumating at iniisip ni Ara na para na itong isang matandang lalaki. Mayroon itong matinding presensya at namangha si Senya dahil parang ang lakas nito. Nagsimula ng formal na ipakilala ni Matakara si Ara kay Dauman, ngunit diniretso na ito ni Ara at sinabi kay Dauman na gusto niyang maglaban sila ng isang round. Natuwa si Senya na marinig ito nang biglang may naisip si Ara. Kung matatalo niya ang isang matandang lalaki na nasa parehong antas ng kapatid ni Mahoro, hindi na niya kailangang saktan ang kapatid nito upang ipakita kung gaano siya kalakas. Binigyan ni Ara ang kanyang sarili ng papuri na para bang siya ay isang uri ng henyong simp. Handa na ang lahat na manood sa laban ni Ara laban kay Dauman, ngunit lahat sila ay duda sa bata. Nakiusap si Matakara kay Dauman na huwag itong gawin, ngunit huli na ang lahat. Sinabi ni Ara kay Senya na panahon na at masaya si Senya na sa wakas ay napagtanto na ni Ara ang tunay niyang hiling. Iniisip ni Senya na marahil ay nais na niya ng higit pang lakas, ngunit muli na namang sinabi ni Ara na gusto niyang mabinyagan ang kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Ang napakalakas na kapangyarihan ay dumaloy muli sa kanyang katawan at ipinahayag ni Senya ang butchigiri. Ang braso ni Ara ay lumaki ulit ng 2 beses na nauwi sa pagkapunit ng kanyang manggas at siya ay nagbigay ng isang napakalakas na suntok na nagpalipad kay Dauman. Natural lamang na namangha ang lahat at napagtanto ni Matakara na si Ara nga ang tunay na hinihintay nila. Nagpakita si Ara ng isang posisyon ng tagumpay, ngunit dismayado uli si Senya na ang nasa isip lang ni Ara ay ang mabinyagan ang kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Hindi naniniwala si Ara na mayroong pang mas mahalaga dito, ngunit ipinunto ni Senya na ang pagiging mas malakas ay mas mahalaga. Mukhang may tama si Ara habang nakikipagtalo siya sa di nakikitang si Senya, ang galit na si Dauman ay pinalipad siya sa bubong. Tila wala ng buhay si Ara at tinitigan lang ni Dauman ang malaking marka na iniwan ng suntok ni Ara. Pinaratangan ng iba pang miyembro ng Minato si Matakara sa pagdadala nito ng problema at natakot sila ng tila nagagalit na si Dauman. Pero tumatawa lang pala siya at isinulat ni Dauman na lubos siyang natutuwa. Sa paaralan, nararamdaman pa rin ni Ara ang epekto ng laban, ngunit gusto pa rin ni Senya na makipaglaban uli sa lalaking iyon. Naging mayabang si Ara pagkatapos manalo ng 2 magkasunod na laban at naisip niyang parang wala siyang limitasyon. Subalit agad ipinunto ni Senya ang katotohanan na kung tutuusin ay natalo na naman siya. Biglang narinig ang boses ni Marito na papalapit. Sa tipikal na estilo ni Ara, siya ay naghandang tumalon mula sa bintana, subalit naisip na ito ni Marito at bigla siyang sumulpot sa bintanang iyon. Hindi na nakataka si Ara kay Marito at pinilit niya ito na sumali sa kanilang grupo. Sinubukan ni Ara na ipaliwanag na magiging pabigat lang siya kung sasali siya at nais niyang tumanggi. Gayunman, ang kanyang pagiging simp ang nanaig nang nagpahiwatig si Mahoro na gusto niyang sumali si Ara. Kinausap niya ang simp na puso ni Ara nang hindi nagsasalita at ito ang nagpapayag kay Ara na sumali sa Siguma. Sa puntong iyon, dumating si Matakara at masayang ipinahayag na pumayag na si Dauman sa pagsali ni Ara sa Minato kay, ngunit siya ay nagulat nang makitang nakikipag-usap ito kay Marito. Sinabi sa kanya ni Marito na huli na siya at si Ara ay nagdesisyon ng sumali sa Siguma. Sinubukan ni Matakara na paalalahanan si Ara na dapat silang maging honki nang magkasama, ngunit sinabi ni Marito na siya ay sumali na sa Siguma. Kung nais ni Matakara na sumali si Ara sa kanyang grupo ay kailangan niyang gumamit ng puwersa.
Sa ibang lugar, natatakot ang mga taong nakaputi dahil wala silang sapat na pera para sa kanilang kwota at tinanggalan ng 3 ngipin ng kanilang pinuno ang huling taong hindi nakasunod dito. Ipinaliwanag ng tinatawag nilang emperador na si Marito ay sinusubukang matalo ang lider ng Minato, Kai, at nagpasya siyang humanap ng paraan upang ang mga ito ay magkaharap. Iniisip niya na magandang ideya iyon at nagtataka ang kanyang mga kasama kung sino ang kausap ng baliw na ito. Pinakita naman na minsan nang nagharap ang Minato, Kai, at Ikkyunon sa pinakamatinding laban para sa tuktok na pwesto sa Ichizu-hai. Ang ika-43 pinuno ng Minato, Kai na si Daoman ay dinurog ng tuluyan ang lider ng Ikkyunon sa isang atake. Pero nang tila tiyak na ang katapusan ng Ikkyunon, lumitaw si Marito. Sa pamumuno ni Marito, binago ang Ikkyunon bilang Siguma Squad at agad itong bumalik sa kasikatan. Ang paliwanag na ito ay ibinigay ni Tatsuto at siya ay nasasabik sa mga plano ng Siguma na maabot ang tuktok. Sumangayon si Senya pero walang interes dito si Ara. Sumali siya dahil sa maling mga dahilan at mas gusto niyang huwag sayangin ang kanyang kabataan sa pakikipaglaban. Dumating si Marito upang dalhin siya sa isang lugar, ngunit nang magtaka si Ara kung saan sila pupunta, siya ay tinignan ng masama ni Yabashiri. Tumanggap si Marito ng tawag na lahat ng paghahanda ay ayos na at sinabi ni Yabashiri kay Ara na huwag hayaang umakyat sa kanyang ulo ang sitwasyon. Inihayag ni Marito na pupunta sila sa kanyang welcome party at ipaparanas nila sa kanya ang lahat ng uri ng kasalanan. Iniisip ni Ara kung anong uri ng mga kasalanan yon, ngunit inilantad niya na siya ay ang uri ng taong maaring magbigay lamang ng kanyang puso sa isang babae. Bigla silang nakakita ng ilang lalaki na nakaputi na nagnanakaw sa isang bata dahil desperado silang makamit ang kanilang kota. Pinigilan ito ni Marito at nakilala ni Ara ang mga ito dahil sila rin ang mga nagnakaw sa kanya. Sila ay ang mga NG Boys at ang pinuno ng kanilang grupo ay si Shindo, isang lalaking pinatalsik mula sa Minato Kai. Naglabas ang mga NG Boys ng mga armas at napagtanto ni Ara kung gaano ito kaseryoso dahil ang mga patalim na iyon ay maaaring tumapos ng buhay ng isang tao. Natakot ang mga lalaki dahil wala naman silang ibang pagpipilian dahil tatapusin rin sila ng kanilang emperador kung hindi sila susunod sa kanyang mga utos. Agad na tinapos ni Marito ang mga hindot na ito at sinabihan silang magpadala ng mensahe kay Shindo. Ang mensahe niya ay huwag itong masyadong magpadala. Namangha si Senya kay Marito at tinukoy ni Yabashiri na yon ay wala pa sa katiting ng kanyang lakas. Sa ibang lugar, tinawagan ni Mahoro ang kanyang kapatid at inimbita siya sa ilang mga lugar, ngunit sa huli ay napagtanto nito na siya ay nasa voicemail. Sinubukan ni Matakara na kausapin siya tungkol kay Ara, ngunit hindi man lang siya pinansin nito. Hinawakan siya ni Matakara at sinabihan na hindi niya ito bibitawan hanggat hindi siya nakikipag-usap sa kanya. Naging seryoso si Mahoro at sinabi sa kanya na alisin ang marumi niyang mga kamay pero hindi ito pinakinggan ni Matakara. Pinarinig ito ni Mahoro sa pamamagitan ng napakalakas na sigaw at tumakbo ito palayo habang tinatawag siya na kadiri. Sa welcome party ni Ara, sinabihan ni Marito ang lahat na may malakas na suntok si Ara, pero ang iniisip lang ni Ara ay kung nasaan ang lahat ng mga babae. Pagkatapos ay inanunsyo ni Marito ang simula ng kanilang tradisyonal na laro sa pagsalubong ng miyembro. Ang panalo ay makakakuha ng 1 taon na supply ng Magic Kebab. Pinagsaya ni Marito ang lahat at nagsimula na ang kakaibang laro. Nagulat si Ara dahil ang kakaibang laro ay tila rock paper scissors lang na may marahas na kapalit. Pinunto ni Senya na ang kasalanan na kanyang iniisip kanina ay iba. Ipinahayag ni Marito na ang lahat ng tapos na ay dapat umupo at iniisip nito kung nakuha na ba ni Ara ang mga patakaran. Napakasimple lang nito basta't hindi sila matalo sa rock paper scissors. Nagpatuloy ang laro at ang mga lalaki ay patuloy rin sa pagsuntok sa mukha ng isa't isa. Sa huli, may ilan na lamang na natitirang nakatayo at iniisip ni Marito kung handa na ba si Ara na sumubok. Mas gusto ni Ara na mag-obserba lamang pero gusto ni Marito na ipakita niya ang kanyang malakas na suntok. Si Ara na ang sunod na susubok at hindi makapaghintay si Marito na makalaban siya sa final round. Sinabi ni Ara kay Senya na magsanib sila pero tumanggi si Senya. Gusto niyang tumulong pero sa tingin niya ay hindi makukontento si Ara kung siya ay mananalo ng dahil lamang sa kanya.
Natuwa si Jabashiri na magkakaroon na siya ng pagkakataon na talunin si Ara, pero gusto munang lumaban ng isang lalaki na nagngangalang Auta. Nag-uusap ang lahat tungkol sa lalaking ito dahil siya ang pinuno ng Special Attack Unit at malas daw ni Ara na siya ang kalaban. Iniisip ni Ara kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay at nagsisimula na siyang magsisi sa pagsali sa Siguma. Sa wakas ay pumayag si Senya na tulungan siya pero nagtataka si Auta kung kanino nakikipag-usap si Ara. Dumating si Tatsuto para maging referee at napagtanto ni Ara na kung hindi siya mananalo sa laro, malamang ay papatayin siya ni Auta sa isang suntok. Sinimulan ni Tatsuto ang laban, ngunit ang unang round ay nagtapos sa tie. Natalo si Ara sa pangalawang laban, kaya't sinabi niya kay Senya na umaasa siya dito. Takot na takot si Ara habang inihahanda ni Auta ang kanyang atake, ngunit ang ginawa lang ni Senya ay ipinatanggap kay Ara ang suntok gamit ang kanyang mukha. Nasaktan ang kamay ni Auta kaya't umatras siya at nagtataka ang lahat sa kung anong klaseng bungo ang mayroon si Ara. Ito ang unang pagkakataon na may iba bukod kay Marito na nakayanan ang suntok ni Auta. Ang lakas ng suntok ni Auta ay kayang bumasag ng konkreto kaya't lahat ay namangha habang nagtataka kung paano nakayanan ng bungo ni Ara ang puwersa nito. Ipinahayag si Ara bilang panalo at nagdiwang si Senya sa paraang butchigiri. Sinabi ni Auta kay Tatsuto na pupunta siya sa banyo at nakita natin na sugatan ang kanyang kamao. Sumunod si Jabashiri at hinihintay niya ang sandaling ito. Hindi na naniniwala si Ara na kakayanin pa ito ng kanyang bungo, ngunit ang laban ay malapit nang magsimula. Sinimulan ni Tatsuto ang laban at nagtagumpay si Ara. Hindi niya gustong manalo kaya naman nagdesisyon siyang magbigay ng mahinang suntok. Iniisip ni Jabashiri na imposible talagang malakas si Ara, ngunit nagulat siya sa kakaibang mukha nito. Sa huli, nakakita lang pala si Ara ng mga babae at nauwi ito sa pagbato niya ng may pinakamahinang itsura na suntok. Nabigla si Tatsuto at pinunto na gumamit si Ara ng isang maalamat na teknik. Isa ito sa 7 nakamamatay na atake na ipinasa ng sinaunang mandirigma mula sa China. Kapag ang isang mandirigma ay pinakawalan ang lahat ng enerhiya sa kanilang katawan, sila ay gumagamit ng puwersang sentripugal upang umatak ng mabilis na parang isang mabigat na latigo. Sa kanyang kamalasan, ipinahayag ni Tatsuto na si Ara ang nanalo, agad na dumating si Marito upang harapin siya. Nasasabik si Senya dito kaya pinagsabihan siya ni Ara na tumahimik kaya't kinailangan nitong humingi ng paumanhin ng isipin ni Marito na siya ang sinasabihan nito. Dahil dito, mas ginanahan si Marito at napagtanto ni Ara na ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. Hindi na naniniwala si Ara na kaya pang tumagal ng kanyang bungo, ngunit sinabihan siya ni Senya na huwag sumuko. Ipinaliwanag ni Marito kung bakit siya naengganyo kay Ara at iyon ay dahil naramdaman niya ang pagiging honky ni Ara nang siya'y suntukin nito. Sinimulan ni Tatsuto ang laban at ang matinding presensya ni Marito ay kitang-kita sa porma pa lang. Gayunpaman, biglang nagsimulang sumakit ang tiyan ni Ara at pinayagan siyang ilabas ito. Sa kasamaang palad, nang dumating siya sa banyo ay nakita niya ang walang malay na si Auta. Galit na galit si Marito at gustong mahanap ang taong gumawa nito. Nakita ang isang armband ng Minato Kai sa tabi ni Auta kaya't nais ng iba na maghiganti. Gayunpaman, alam ni Marito na hindi ito gawain ni Douman. Tiyak si Jabashiri na isa sa mga Minato Kai ang may gawa nito pero ipinunto ni Marito na hindi kaya ng kung sino-sino lang mula sa gang na ito ang magdulot ng ganitong pinsala kay Auta. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Tatsuto ang kasaysayan sa pagitan ni Auta at Marito. Noong una silang magkita sa paaralan, tinawag nila ang kanilang mga sarili na God Kings at palaging lumalaban ng magkasama. Sila ay matalik na magkaibigan at ang tanging tao sa lungsod na maaaring talunin si Auta ay si Douman. Gayunpaman, alam ni Marito higit kanino man na hindi gagawin ni Douman ang ganitong kaduwagan gaya ng nangyari kay Auta. Ngayon ay may desisyon na kailangang gawin si Marito. Ipaghihiganti niya ba ang kanyang kasamahan o maniniwala siyang hindi ito magagawa ng kanyang karibal? Pinuri ni Senya ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi ito gustong marinig ni Ara. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Ara si Mahoro sa kanyang bahay at ang kanyang ina ay sinusubukang makitsismis ng hindi napapansin. Nagpasalamat si Mahoro sa kanyang pagsali sa Siguma para sa kanya at ipinaliwanag ni Ara na nabugbog ng husto ang kanyang ulo dahil dito.
Iniisip niyang umalis na lang pero bigla siyang sinampal ng baliw na babae. Binanggit ni Mahoro na hindi pa nag-uumpisa ang lahat at sigurado siyang hihilingin ng kanyang kapatid kay Ara na pamunuan niya ang Siguma. Gusto ni Mahoro na talunin niya ang kanyang kapatid at sinabihan siya na gawin ito para sa kanya. Ginawa uli ng sukubos na ito ang kanyang heart move na tumagos na naman sa kaluluwa ni Ara, pero para kay Senya ay wala namang espesyal dito. Sa pag-alis ni Mahoro, sumigaw si Ara nang may determinasyon na gagawin niya ito at napapaisip ang kanyang ina kung gaano nakalayo ang narating niya sa babae. Iniisip ni Mahoro na kapag umalis na si Marito sa Siguma, lahat ng kanyang atensyon ay mapupunta na sa kanya. Noong gabing iyon, makikitang nagsha-shadow boxing si Ara at nag-iisip kung paano niya mapapataas ang kanyang merge rate kay Senya. Nagulat si Senya sa ganitong usapan, ngunit ipinaliwanag ni Ara na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito. Para magawa ito, kailangan nilang magsanib. Ikinatuwa ito ni Senya dahil unti-unti nang nagbabago ang pananaw ni Ara. Pinagamit siya ni Senya ng plauta, ngunit nagtataka si Ara kung talaga bang mapapataas nito ang kanilang merge rate. Ipinaliwanag ni Senya na nagha-harmonize sila at napansin niya na ang kakaibang simbolo sa likod ni Ara ay unti-unting lumilinaw. Napaisip si Ara kung ano ang insentibo kay Senya kapag sila'y nagsanib, ngunit sinabi lamang nito na natural lang itong instinct. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Jabashiri ang ilang mga lalaki ng Minato at ipinaalala sa kanya ni Tatsuto na magkakagulo lang kung sila'y makikipagaway sa mga ito. Pinakinggan ni Jabashiri ang kanyang kaibigan, kahit na halata ang galit sa kanya, ngunit tinawag silang duwag ng mga lalaki mula sa Minato Kai. Nagalit si Jabashiri at sinabihan ang mga ito tungkol sa pagsalakay kay Auta at sinimulan niyang bugbugin ang mga ito nang sabihin nilang wala silang alam. Nagawa ni Tatsuto na ilayo siya, ngunit ipinangako ni Jabashiri na ipaghihiganti niya si Auta. Malas lang ng mga lalaki na ito dahil pagkatapos lumisan ni Jabashiri, dumating naman ang mga lalaki mula sa NG upang sila'y tapusin. Nasasabik ang kanilang pinuno sa mga mangyayari at mapapansin na may pinaplano itong hindi maganda. Kinabukasan, ipinag-utos sa mga mag-aaral na magpares at magunat. Nagkatambal si Ara at Matakara kaya't pinatunog niya ang likod nito at ipinaalala ni Matakara na dati na silang palaging magka-partner noong elementarya. May isa pang alaala si Ara mula sa kanilang kabataan, ngunit malinaw na may bumabagabag sa kanya at sinabi niya na lang kay Matakara na hindi niya ito matandaan. Ginawa ni Ara ang kanyang makakaya para unatin ang likod ni Matakara at nagtanong si Matakara kung ano ang sinabi sa kanya ni Mahoro. Ipinaliwanag ni Ara na sinabi nito sa kanya na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito, ngunit bumagsak siya sa bigat ng kanyang mas malaking kaibigan. Sa puntong iyon, sinabihan si Matakara na tinangay ng Siguma ang dalawang kasamahan nila mula sa Minato Kai. Dumating si Matakara at nakita na ang kanyang mga kasamahan sa Minato ay nakatali sa mga puno. Galit na galit si Zabu dahil tiyak siyang ang Siguma lamang ang gagawa nito at hindi niya palalampasin yon. Nakita ng tatlong miyembro ng Minato ang ilang mga lalaki ng Siguma at agad silang nag-umpisang mag-away at makikitang ang tunay na mga salarin ay nanonood mula sa malayo. Pagkatapos, dumating si Marito at ang iba pang mga miyembro ng Siguma at nakitang binugbog ng Minato ang kanilang mga kasamahan. Nakakita si Marito ng larawan nila ni Auta at nakasaad dito na si Marito ang susunod. Sa base ng Minato Kai, ipinaliwanag ni Matakara kay Douman na ang dalawang miyembro nila na nakatali sa mga puno ay kailangang dalhin sa ospital dahil sa nabali nitong mga tadyang. Bigla nilang narinig na ang mga bantay ay binubugbog at dumating si Marito. Ipinaliwanag ni Marito na may dapat silang pagbayaran at nais niyang magpakita si Douman. Narinig ito ni Douman ng malinaw kaya lumabas siya upang harapin si Marito. Agad na sumalakay si Marito ngunit pinigilan siya ni Matakara. Pinalipad siya ni Marito at hiniling ni Matakara na sabihin nito sa kanila kung ano ang problema. Naisip ni Jabashiri na dapat alam na nila, ngunit ipinunto ni Zabu na sila ang bumugbog sa kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Jabashiri ang ginawa nila, ngunit wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Lalong lumala ang tensyon, ngunit pinakalma ni Matakara ang kanyang mga kasama. Ipinakita ni Marito sa kanila ang armband na kanilang natagpuan, ngunit ipinaliwanag ni Matakara na walang sino man mula sa Minato Kai ang gagawa ng ganoon. Hindi pa rin tiwala si Marito, kaya sinabi niya na kung hindi sila ang gumawa nito, kailangan nilang dalhin ang mga tunay na salarin sa Koliseo bukas.
Kung hindi, magdedeklara si Marito ng digmaan. Bago umalis, sinabi ni Marito kay Doman na maghaharap silang muli para tapusin ito. Natapos ang tensyon, ngunit ang tunay na gulo ay paparating pa lang. Sa paaralan, natutuwa si Senya na makitang seryoso si Ara sa kanyang pagsasanay. Siyempre, ang iniisip ni Ara ay si Mahoro at ipinapangako nitong tatalunin niya ang kanyang kapatid para sa kanya. Gayunpaman, naalala ni Ara kung paano siya binantaan ni Mahoro na tatapusin nito ang kanyang buhay kung masaktan ang kanyang kapatid. Ito ay nangangahulugang dapat talunin ni Ara si Marito, ngunit hindi siya dapat mag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Hindi alam ni Ara kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit ipinaalala sa kanya ni Senya na pwede niya na lang itong suntukin sa tiyan. Bumalik agad si Ara sa kanyang shadow boxing habang walang pinapansin na iba hanggang marating niya ang base ng Siguma. Ang iba ay hindi gaanong natutuwa gaya niya at binalitaan siya ni Tatsuto sa mangyayaring digmaan. Lahat ay di na makapagantay na wasakin ang Minato Kai, ngunit alam ni Tatsuto na ito'y magiging isang laban na walang dangal o pagkatao. Ang paghihiganti ay magdudulot lamang ng karagdagang paghihiganti, at ang dadanak na mga dugo ay mauwi lang sa pagdanak ng mas marami pang dugo. Nalilito si Ara, ngunit kabaliktaran nito si Senya na di na rin makapagantay. Tila seryoso naman si Marito dahil sa wakas ay makakapagharap na sila ni Dauman. Sa kabilang dako naman, napansin ng mga kasama ni Matakara na hindi siya masyadong interesado sa magiging laban. Ipinaliwanag ni Matakara na ang prinsipyo ng Minato Kai ay laging tungkol sa pakikipaglaban ng lalaki sa lalaki at tungkol sa paghahangad ng lakas. Tumingin siya sa uniforme ng kanyang kapatid at naalala ang panahon na ito ay dinala sa juvie. Pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na ang totoong honki ay hindi umaatras at hinikayat siyang magsikap upang maging isang tunay na honki. Determinado si Matakara na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kapatid at sa Minato Kai na kanyang iniingatan. Ang kanyang kapatid ang tanyag na ika-42 leader ng Minato Kai at ang lahat ay hinahangaan ito. Sa puntong iyon, umalis si Matakara at ipinaliwanag na may kailangan siyang gawin na isang bagay. Napansin ni Komao na hindi pa nagtatanggal si Zabu ng kanyang jacket mula nung isang araw at ngayong tinanggal na niya ito. Napansin ni Komao ang pagkawala ng kanyang armband. Ipinaliwanag ni Zabu na kinuha ito ng ilang uwak sa sampayan, ngunit naging suspetsoso si Komao. Kaso nga lang ay hindi gaanong matalino si Komao kaya't binunto nito ang pagkainis niya sa ilang malapit na mga uwak. Sa isang pagtingin sa nakaraan, ipinakita kung paano natagpuan si Zabu ng isang miyembro ng NG. Ang pangalan niya ay Shindo at alam ni Zabu na siya ang tinatawag ng NG na Emperador. Ito ay pinatalsik mula sa Minato 6 na buwan na ang nakakaraan, ngunit ipinunto ni Zabu na ito pa rin ay umaastang malakas. Nais ni Shindo na makipagkaibigan pero tinanggihan ito ni Zabu at tinawag siyang pepetsugin. Ang kayabangan ni Zabu ang nagtulak kay Shindo na mawalan ng kontrol at binugbog niya ito ng husto. Hindi ikinatuwa ni Shindo ang kanyang mga pang-iinsulto, kaya kinuha niya ang armband ni Zabu at ipinunto na siya ay binugbog ng isang pepetsugin. Hindi makayanan ni Zabu ang kahihiyan, kaya't nagdesisyon itong isikreto ang nangyari. Sa ibang lugar, nasasabik si Senya na makauwi para makapagsanay pa si Ara. Binanggit ni Ara na hindi na kinakailangan ang pagsasanay pa dahil magtutunggali na sina Marito at Dauman. Hindi ito naintindihan ni Senya, kaya ipinaliwanag ito ni Ara sa Genie. Kung manalo si Marito, makukuha na niya ang lahat ng kanyang inaasam. May kakaibang imahinasyon si Ara dahil iniisip niyang ipapaubaya ni Marito ang Siguma sa kanya at iniisip rin na kanyang sasabihin sa kanyang magiging bayaw na maasahan siya nito. Sa kabilang banda, kung manalo si Dauman, walang magiging opsyon si Marito kundi ipagkatiwala pa rin ang Siguma sa kanya. Babagsak sa depresyon si Mahoro at mangyayaring nandun si Ara para kanyang sandalan. Nakarating si Ara sa kanilang bahay at nakita na naghihintay doon si Matakara. Nag-aalala si Matakara kung plano rin ni Ara na makipaglaban, ngunit sinabi lang ni Ara na ito ay depende sa sitwasyon. Nagmakaawa si Matakara kay Ara na pigilan si Marito at ipinaliwanag na wala sa mga miyembro ng Minato ang mambibiktima ng ganoon. Tiyak siya na hindi rin gagawin ng mga miyembro ng Siguma ang ganon at may masamang pakiramdam siya sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Matakara na ang paglaban ng ganito ay hindi ginagawa ng mga tunay na honki, ngunit sinabi ni Ara na wala siyang pakialam dito.
May tiwala si Matakara na kayang pigilin ni Ara ang digmaan, ngunit lalo lamang nairita si Ara. Sinabihan niya si Matakara na tigilan na ang pagiging isip bata, at napansin ni Senya na labis ang nagiging emosyon ni Ara kapag kaharap si Matakara. Ipinaliwanag ni Matakara na lagi siyang kasama ni Ara noon at nagbalik tanaw sa kanilang kabataan. Isang beses, ipinakita sa kanya ni Ara ang kanyang bato ng pagkakaibigan at ginamit ito upang tatakan ang kaibigan. Ito ang bato na ibinigay sa kanya ni Ara nang pareho silang nagpasya na maging tunay na mga honky. Ipinahayag ni Matakara na gusto pa rin niya na maging honky sila, ngunit malinaw na may bumabagabag kay Ara. Sinabi niya kay Matakara na umalis na dahil ang lahat ng ito'y wala ng halaga para sa kanya. Nagtataka si Senya kung ano ang nangyari sa kanila ng kanyang dating pinakamatalik na kaibigan dahil halatang may malaking kaganapan noon. Sinabihan siya ni Ara na manahimik, ngunit sa huli ay nasaktan lamang niya ang kanyang ulo. Bumalik si Matakara sa kanilang bahay na may bitbit na bato ng pagkakaibigan at binibilang ang mga araw hanggang sa pagbalik ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at umaasa na agad makakabalik ang kanyang kapatid. Kinabukasan, habang kumakain ang baliw na si Mahoro kasama ang kanyang manikang kapatid ay dumating si Ara. Tiyak si Ara na mananalo si Marito ngayon at hihilingin sa kanya na pamunuan ang Siguma. Naging tunay na hindot si Mahoro nang maisip niyang kapag nanalo si Marito at nagtapos, hindi na niya kailangan si Ara. Nagtataka si Ara kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naputol ang kanilang usapan nang dumating si Matakara. Sinabi ni Ara na hindi niya gustong makipag-usap, ngunit gusto pala ni Matakara na makausap si Mahoro. Sumang-ayon siya na sumama dahil tungkol ito kay Marito, ngunit sinubukan ni Ara na siya'y balaan tungkol sa mga miyembro ng Minato. Natakot si Ara na baka manligaw si Matakara kay Mahoro at hindi nakatulong si Senya na alisin ang kanyang pangamba sa pagsasabi na grabe ang pagkalalaki ni Matakara kumpara sa kanya. Sinabi ni Mahoro kay Matakara na diretsuhin siya, kaya't sinabi na nitong pigilan ang magiging digmaan. Nainsulto si Mahoro sa kanyang kahilingan, ngunit binalaan siya ni Matakara na uhaw sa dugo ang parehong panig. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mauwi sa katapusan ng buhay ang laban kaya dapat siyang mag-alala kay Marito. Hindi naniniwala si Mahoro na pakikinggan siya ni Marito, kaya hiniling ni Matakara kay Mahoro na sa halip ay kumbinsihin si Ara na gawin ito. Duda si Mahoro na kakayanin ni Ara ang ganitong responsibilidad, ngunit tiwala si Matakara na kaya niya ito. Pinigilan siya ni Matakara na muling umalis gaya ng nakaraan, kaya sinabihan niya itong alisin ang marumi niyang kamay. Naghahanda na siya para sumigaw ulit, ngunit sa pagkakataon na ito ay pinigilan siya ni Matakara. Akala ni Ara na magkayakap sila, kaya't bigla na lang siyang nawalan ng malay. Determinado si Matakara na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kapatid at protektahan ang Minato Kai, at binitawan na niya si Mahoro dahil baka hindi na ito makahinga. Nagulat si Mahoro na malaman na may kapatid si Matakara at ipinaliwanag niya na malapit na niya itong makita. Pumunta si Mahoro kay Ara at sinabing patigilin ang kanyang kapatid sa gusto nitong mangyaring digmaan. Ginamit ng manipulatibong babaeng ito ang kanyang heart move at walang nagawa si Ara laban dito. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Ara na nauubusan na siya ng oras. Natakot siyang kumbinsihin si Marito na itigil ang digmaan at sa halip ay sinabihan pa niya ito na tila masaya ang magiging laban. Iniisip ni Ara kung paano niya gagawin ito at nagpasya si Marito na subukan siyang pakainin. Sa puntong ito, sobrang duwag pa rin si Ara at sinubo ang mainit na pagkain ng isang buo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Marito na kahit anong kainin niya, hindi siya kailanman mabubusog. Sa base ng Minato, ang uhaw sa dugo na grupo ay sumumpa na tatapusin ang lahat ng miyembro ng Siguma. Ngunit si Zabu ay patuloy na nag-aalala sa kanyang lihim. Nakita ni Matakara na ubos na ang oras, ngunit dumating na si Dauman. Sinubukan ni Matakara na sabihin kay Dauman na kinukumbinsi ni Ara si Marito na itigil ang digmaan habang sila'y nag-uusap, ngunit nakapagdesisyon na rin si Dauman. Ginamit niya ang pagsusulat gaya ng lagi at inihayag na oras na upang tapusin ang mga bagay. Lahat ay lumabas para sa laban, ngunit napansin ni Zabu na nanatili si Matakara sa likod. Hindi na siya makatiis kaya't sinabi na ni Zabu kay Matakara ang kanyang itinatago. Sa ibang lugar, si Ara ay nalulungkot dahil wala siyang lakas ng loob na magsabi kay Marito at sigurado siyang katapusan niya na rin kay Mahoro. Ipinaalala sa kanya ni Senya na tila may kakaibang koneksyon si Mahoro at Matakara.
Dahil sa kanyang pagmumukmok ay hinampas siya ni Senya sa kanyang likuran, subalit si Ara ay dumiretso sa harap ni Shindo. Ininsulto siya ni Shindo at sinabihang umuwi na, pero sinagot siya ni Ara at tinawag siyang Boy Labo. Si Ara ay kinakain na ng matinding presyon, kaya't inilabas niya ang kanyang inis sa taong ito. Sa base ng Minato, inilantad ni Zabu na si Shindo ang tunay na may kagagawan sa nangyari kay Aota. Si Shindo ang nagplano ng lahat ng ito, ngunit inaako pa rin ni Zabu ang lahat ng sisi. Sa kabila nito ay natutuwa pa rin si Matakara na inamin niya ito at ipinahayag na may kailangan siyang puntahan. Duda siya na paniniwalaan ni Marito ang katotohanan, kaya't ibinulgar niya na sa halip ay diretso siyang pupunta kay Shindo. Pagbalik kay Ara, makikitang siya ay bugbog sarado na kay Shindo. Hindi gusto ni Senya ang paggamit ni Shindo ng sandata, kaya't inutos niya kay Ara na ipakita sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay. Sumangayon si Ara dito at muling binanggit ang kanyang hiling na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Si Senya ay nagpahayag ng butchigiri habang sila'y nagsasanib, ngunit sigurado pa rin si Shindo na siya ang mananalo. Pero siya ay nagulat nang walang naging epekto ang kanyang sandata at isang malakas na suntok ang tinanggap niya mula kay Ara. Hindi pa tapos si Ara dahil ngayon ay kaya na niyang magpakawala ng pangalawang suntok. Natuwa siya sa kanyang tagumpay at ipinunto ni Senya ang pagtaas ng kanilang merge rate dahil sa kanyang pagsasanay. Sobrang nawasak ang pagmumukha ni Shindo at naalala niya bigla ang ganitong sakit na kanyang nararamdaman. Nagulat si Ara nang bumangon si Shindo, ngunit mas naging halata ito sa mukha ni Senya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ito ay isa pang genie na nagngangalang Ichiya. Ilang sandali ang nakalipas, makikita ang loob ng base ng NG nang biglang pumasok si Matakara at inutos na palabasin si Shindo. Sinubukan siyang atakihin ng mga miyembro ng NG dahil siya ay mula sa Minato Kai, ngunit sila'y nabigo ng matindi. Nakita ni Matakara ang ginagawa ng mga ito sa mga tubo at napagtanto ang kanilang masamang balak. Si Shindo ay lumabas at inakala niya na si Matakara ay pumunta upang makita ang espesyal na bisita na kasalukuyan nilang inaasikaso. Tinawag ni Shindo ang bisita, ngunit nagulat si Matakara na ang nakita niya ay ang napakasayang si Ara. Hindi sinabi ni Ara kung bakit siya nandoon, ngunit nasaktan niya si Matakara nang sabihin niya kay Shindo na silang dalawa ay hindi magkaibigan. Inilantad ni Matakara na si Shindo ang nag-umpisa ng digmaan, ngunit si Shindo siyempre ay tumanggi. Nagpasya si Matakara na solusyonan ito sa kanyang sariling pamamaraan at itinabi si Ara nang subukan siya nitong pigilan. Naghanda ang dalawa na maglaban at napaisip si Senya kung totoo ba ang nakita niyang genie. Nagsimula na ang dalawa, ngunit nagulat si Matakara nang si Shindo ay magpanggap lang na nasaktan. Naisahan ni Shindo si Matakara at binigyan ito ng isang malakas na atake. Nakilala ni Senya ang malakas na sipa at nakumpirmang si Shindo ay talagang nakipagsanib kay Ichiya. Sa ibang lugar, sinubukan ni Zabu na tawagan si Matakara, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang telepono. Sa base ng NG, makikita kung bakit ganito ang kaso dahil si Matakara ay nakatali. Pinuntahan siya ni Ara kaya't tinanong na ni Matakara kung bakit kasama siya ng mga NG. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung bakit wala siyang suot na damit. Sa pagbalik sa kanilang laban, makikita na si Ara ay nagulat na makitang si Shindo ay nakatayo pa rin matapos ang kanyang suntok. Sinubukan ni Ara na umatak ulit, ngunit madali lamang siyang pinigilan ni Shindo. Napansin ni Shindo na si Ara ay sumigaw tungkol sa kanyang pagnanasa na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki at lubos niya itong naintindihan. Dinala siya ni Shindo sa isang lugar kung saan makakakita siya ng isang palabas at labis itong ikinagulat ni Ara. Binigyan siya ng pansin ng mga babae at tinawag siyang hari. Nahihiya si Senya para sa kanya, ngunit nais lamang ni Ara na sumuko na si Matakara sa pagpapahinto ng digmaan. Sinabi niya na ang ganitong mga laban ay madalas mangyari, ngunit ipinunto ni Matakara na ang mga laban na minanipula gaya nito ay hindi tunay na mga laban. Nagtataka si Matakara kung bakit nagbago si Ara at sinabing dati ay mas mahilig pa ito sa kwento ng mga honki kumpara sa kanya. Galit na ipinaalala ni Ara sa kanya na wala na siyang pakialam sa honki at dumating si Shindo upang pigilan ang argumento. Sumama si Ara sa kanya at sinabi ni Matakara na hindi mawawala ang tiwala niya sa kanya. Sa pagbalik sa nakaraan, ipinakita na isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang mangbuli sa mga batang Matakara at Ara.
Tumanggi si Matakara na umatras dahil ang mga bully ay ginagawang katatawanan ang mga Honki. Nagpatuloy ang mga insulto kaya sinubukan ni Matakara na atakihin sila, ngunit siya ay nabugbog lang. Nanonood si Ara mula sa likod ng isang puno at tumakbo palayo nang sabihan siyang siya na ang susunod. Sumakit muli ang tiyan ni Ara at hinihiling niyang tumigil na si Matakara sa pagpapaalala sa kanya ng araw na iyon. Sa ibang lugar, naghahanda na ang grupo ng Siguma para sa laban nang dumating naman ang grupo ng Minatokai. Nanonood si Mahoro mula sa malayo at nasabik siya nang maisip na ang tanging kailangan lamang gawin ni Marito ay talunin ang malaking lalaki. Kapag nagawa niya ito, siya ay aalis na sa Siguma at malalaan na nito ang lahat ng kanyang oras kay Mahoro. Nag-aalala siya dahil nasaktan siya nung nakaraan, kaya't nagtataka siya kung nasaan si Ara dahil dapat ay nandoon siya upang tumulong. Sa base ng NG, ipinakilala na ni Shindo ang lahat kay Ara. Ipinaliwanag ni Shindo na hindi masaya si Ara sa kanyang kasalukuyang gang at ininsulto niya ang lahat ng kasali sa Siguma. Nagalit si Shindo nang wala gaanong reaksyon ang mga alipors niya, ngunit takot sila sa taong ito kaya nagsimula na rin silang insultuhin ang Siguma. Sinabi ni Shindo kay Ara na sumali sa kanilang grupo, at aminado si Ara na gusto niyang matuto ng mas marami pang bagay tungkol sa NG. Nais ni Shindo na turuan siya nito, kaya ipinaliwanag niya na nabubuhay sila sa 4 na E, ang Energy, Enjoy, Ecstasy, at Emperador. Sumali si Ara sa kanilang sigawan, ngunit sa totoo lang, iniisip niya na ito'y walang kwenta. Ipinaliwanag ni Shindo na malapit na ang digmaan sa pagitan ng Minato at Siguma kaya't iniutos niya na lumabas sila roon para tapusin ang mga ito dahil kundi ay sila ang tatapusin ni Shindo. Sinabi ni Ara kay Senya na hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga ito. Ipinunto ni Senya na ang paglaban ay hindi isang bagay na ginagawa dahil lang ito'y iniutos. Patuloy silang nag-uusap na tila napapansin rin ni Shindo. Medyo nalilito si Ara sa nangyayari kaya't nilinaw ito ni Shindo. Kapag nagwasakan na ang dalawang gang, sila na ang lilipol at tuluyang tatapos sa lahat ng mga ito. Dumaan si Ara sa harap ng kulungan ni Matakara at napapaisip si Matakara kung totoo nga bang sumuko na siya sa pagiging Honki. Natumba si Matakara at nahulog ang kanyang bato ng pagkakaibigan at bumalik ang kumpiyansa niya kay Ara dahil hindi ito ang klase ng tao na basta-bastang susuko sa kanyang pangarap. Malapit nang magsimula ang laban, ngunit hindi pa rin sumasagot si Matakara, kaya tumakbo si Zabu palayo. Naghahanda si Marito na harapin si Dauman at sinuportahan siya ng mga taga-Siguma. Sa malapit na lugar, nagtataka si Shindo kung bakit nakikipag-usap si Ara kay Matakara tungkol sa Honki. Ipinaliwanag ni Ara na ganoon lang sila maglaro noon, ngunit tila naiwan pa rin sa pagiging isip bata si Matakara hanggang ngayon. Napaisip si Shindo kung bumisita na ba si Ara sa dambana ng Honki, ngunit sinabihan siya ni Senya na magsinungaling at sabihing hindi. Ginawa ito ni Ara kaya't nagpasya na si Shindo at opisyal na inalok si Ara na maging kanyang kanang kamay. Tumanggi si Ara dahil masyadong mabigat ang responsibilidad na ito para sa kanya, ngunit ipinunto ni Shindo na ang mga babae ng NG ay tutulong sa kanya na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki sa unang pagkakataon. Ito ang nagpapayag kay Ara, ngunit naalala niya si Mahoro kaya't siya'y nagdalawang isip. Sinabihan siya ni Shindo na habulin ang mga bagay na gusto niya tulad ng kanyang paghabol sa pagkasira ng Siguma at Minato. Nagtataka si Ara kung bakit ganun na lang ang kanyang pagnanais na talunin ang mga ito, ngunit ang baliw na lalaking ito ay kinalmot lang ang kanyang balat. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita na si Shindo ay minsan nang napahamak, ngunit si Dauman ay dumating para siya'y iligtas mula sa mga kawatan. Agad na namangha si Shindo kay Dauman at nag-ensayo upang mapalakas ang kanyang katawan araw-araw. Di naglaon ay sumali siya sa Minato kay kung saan isang araw ay nakikipag-sparring siya sa isa pang miyembro. Siya ang nanalo sa laban, ngunit tumanggi ang kanyang kalaban na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Bigla itong kumapit sa binti ni Shindo at sinabihan siya na ang kanyang mga sipa ay masyadong mahina. Galit na galit si Shindo at kumuha ng sandata upang atakihin ito, ngunit pinigilan siya ni Dauman. Labis na nabahala ang lahat sa kanyang paggamit ng sandata, ngunit ipinaliwanag ni Shindo na siya ay nagwagi na nung una pa lang. Binaliwala ng lahat ang kanyang pagmamakaawa at nagalit siya nang lumakad lang palayo si Dauman. Matapos ang araw na yon, nanumpa si Shindo na siya ang tatapos kay Dauman at kung may haharang sa kanya, ay una niyang dudurugin ang mga ito.
Natakot si Ara sa kung gaano kaigting ang galit ng taong ito, ngunit ipinaliwanag ni Shindo na siya ay determinado lang. Nanatili pa rin ang pag-aalinlangan ni Ara na maging kanang kamay ng taong ito, ipinaliwanag niya na siya'y mas naniniwala sa kapayapaan. Ngunit alam ni Shindo kung paano kumbinsihin si Ara, kaya't ipinaliwanag niya na ang gusto ng lahat ng babae ay isang malakas na lalaki. Nagbago ang tono ni Ara pagkatapos isipin ang lahat ng mga babae, at ipinahayag niyang ipapakita niya sa kanila ang tunay na lakas ng isang lalaki. Sa laban, naghanda si Douman at natakot si Mahoro dahil kailangang lumaban ng kanyang kapatid sa isang higanteng halimaw. Hindi makontak ni Komao si Zabu, ngunit makikita natin na dumating na si Zabu sa base ng NJ. Natagpuan niya si Matakara at sinabi nito na kailangan nilang magmadali dahil papunta na si Shindo sa laban. Ngunit huli na ang lahat dahil dumating na ang NG sa Coliseo. Handa na ang mga miyembro ng NG sa pagdanak ng dugo, ngunit naisip ni Senya na nakakahiya na kailangan pa ng mga ito ng sandata. Sinubukan ni Ara na umalis at ipinaliwanag niya kay Senya na ayaw niyang madamay sa ganitong laban. Inudyok siya ni Senya na huwag umatras dahil kung sasabak si Ara sa laban, labis ang magiging pagtaas ng kanilang murder rate. Dahil sa sakit ng tiyan ni Ara, kinailangan niyang magmadali papunta sa banyo, ngunit pinigilan siya ni Shindo. Nakita ni Shindo na may kaunting pag-aalinlangan pa rin siya, kaya ipinaliwanag niya na kapag natapos na nila ang lahat, maaari nilang angkinin ang mga babae ng mga ito. Walang kamalay-malay si Ara kung ano ang sinasabi niya, kaya ipinaliwanag ni Shindo na mayroong kapatid na babae si Marito na nagngangalang Mahoro. Nang marinig ni Ara ang sinasabi ni Shindo tungkol kay Mahoro, may kakaiba siyang naramdaman at nagsimula siyang kainin ng galit. Hindi ito napansin ni Shindo, kaya't nagpatuloy siya sa pagpapahayag na gusto niyang gawing premyo si Mahoro. Nagsimula nang tumibok ang buong katawan ni Ara, at kahit kay Senya, ay may nangyayari ding kakaiba. Ipinahayag ni Shindo na maganda na ang kapatid ng boss ng Siguma, ay paglilingkuran siya, at tinawag niya itong isang tropeyong asawa. Sa pagtingin sa bala na nasa ulo ni Ara, makikita na nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at maging ang pakiramdam ni Senya ay umiinit. Ipinaliwanag ni Shindo na maaari pa niyang ipahiram si Mahoro kay Ara, ngunit ito na ang naging hangganan at nagsimulang magliwanag ang marka sa likod ni Ara. Nahatak si Senya papasok sa katawan ni Ara at biglang nagpakawala ng malakas na suntok si Ara sa mukha ni Shindo. Lahat ay lubos na nagulat kabilang na si Senya, ngunit ginamit na niya agad ang sandaling ito upang tumakbo patungo sa banyo. Kakaiba ang tuwa sa mukha ni Shindo nang siya'y tumayo, at ito'y dahil mas tiyak na siya ngayon na mayroon ring kasama si Ara sa loob ng kanyang katawan. Sa Coliseo, lahat ay sabik ng sumugod at sinimulan na ni Marito ang laban. Ang dalawang panig ay nagmadali patungo sa isa't isa, at ang dalawang lider ay nagsimulang maglapitan ng mahinahon. Bago pa man magkasalpukan ang dalawang panig, lumitaw si Matakara upang ihayag na ang buong digmaan ay isang panlilinlang. Sinabi niya sa lahat na ito ay gawa-gawa lang ni Shindo, ngunit wala ni isa ang naniniwala sa kanya. Nagpasya si Zabu na magsabi ng totoo, at ibinunyag na ninakaw ni Shindo ang kanyang armband upang linlangin ang lahat, pero wala pa ring gustong makinig. Sinubukan ni Matakara na kausapin si Douman ng direkta, ngunit masyado itong nakatuon kay Marito. Sa mismong oras na yon, nakita ni Matakara si Ara sa malayo. Hinahabol siya ng galit ng mga miyembro ng NG, ngunit labis ang pagkasabik ni Senya dito, at nais niyang patumbahin na ni Ara ang lahat ng mga ito. Walang makaintindi kung bakit nandito ang grupo ng NG, ngunit masaya si Matakara na makitang dumating rin si Ara. Iniisip ni Matakara na ang lahat ng ito'y sapat na upang itigil ang digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Marito na wala nang halaga ang lahat ng iyon. Nabigla si Matakara na makita na tila sang-ayon si Douman dito, at nagsimula na ang laban ng dalawang lider.